Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalimang kabanata. Boss! Iniabot ni Pekto kay Dennis ang cordless phone. May tawag ho kayo, si Marisa. Ikaw nang sumagot. Kayo ang hinahanap eh. At alam ninyong mahina ako sa kakulitan ng mga babae. Hindi siya kumikilo sa kinauupuan habang nakatukod ang isang siko sa kitchen table. Wala talaga siyang sa mood na maging mabait sa kahit na sinong kausap. Ibigay mo kay Totoy ba to? Agad namang kinuha ng pinakamasunuri niyang bodyguard ang telepono at ito ang sumagot. Hello? Ayaw magpa-istorbo ni Boss Dennis. Abala siya sa pag-iisip ng ireregalo sa babaeng nililigawan niya. Nakangiwing inilayo nito sa tenga ang telepono. Mukhang pinagbagsakan na ito ng nasa kabilang linya. Boss, bakit ba kayo lapitin ng mga tigre? Sana nga, nag-iingsa na rin sa mga tigreng iyon si Ganda. Para lumapit na rin siya sa akin. Suko na ba kayo, boss? Grancho! Wala sa bokabularyo ko. Ang salitang yan, humugot siya ng malalim na hininga, saka tumawid ng upo. Matanong ko nga kayong 5, may mga nililigawan na ba kayo? Mula kasi nang napunta sa poder ninyo ang mga ito, hindi pa niya nababalita ang may nililigawan ng mga ito. Siyempre naman, boss, sagot ni Boy Tusok. Binatang Pinoy para rin naman ako. Kahit pa paano, boss, nagkakanda bulol-bulol ni Boy Tusok. May mga girlfriend na kayo? Boss, hindi lang naman kayo ang tahimik eh. At saka, kami din. Matinik sa chicks. Sabay-sabay pang nagtatawanan ang mga ito. Matagal na akong nagbagong buhay, alam nyo yon. Hindi ko nakasalanan kung lapitin pa rin ako ng mga babae hanggang ngayon. Kinuha ni Mando ang tasa ng kape niya at muling sinalinan iyon. Kabisado na ito ang gusto niyang timpla, kaya ito ang naging opisyal na nagtitimpla sa kanya ng kape tuwing umaga. Ano bang problema, boss? Kanina pa kasi napapansin namin na malalim ang iniisip ninyo. Nabanggit ni Ganda noong engagement party ni na Tres at Atasha. Nasasagutin lang niya ako. Kapag alam ko na kung anong kulang sa panliligaw ko. Nagkakanda bulol-bulol din, nasabi niya. Binalingan niya ang mga ito. Kayong 5, sabihin nga ninyo sa akin, may kulang ba sa panliligaw ko? Nagtinginan muna ang mga ito, saka sabay-sabay na tumango. Hindi man niya nagustuhan ang reaksyon ng mga ito, ay kailangan niyang tanggapin. Yan ang hirap sa pagiging gwapo, boss, wika ni Pekto. Hindi kayo natutong manligaw dahil kayo na mismo ang nililigawan ng mga babae. Okay. Ano ba sa tingin ninyo ang kailangan kong gawin para magustuhan ako ni Ganda? Kailangang matuto kayong maging sweet sa pagbibigay ninyo ng bulaklak. Maging sweet sa pagbibigay ng bulaklak? Nakakunot noon na tanong niya. Meron ba nun? Meron, boss! Tumikim pa si Totoy Bato. Kapag nagbigay kayo ng bulaklak, huwag kayong magpapakyut. Dapat natural lang. Ang mga bulaklak na kasi mismo ang magpapakyut para sa inyo. Hindi niya maintindihan ang eksplanasyon nito. Subalit tinandaan na rin niya yon sa isip. Huwag magpakyut. Dapat marunong din kayong magluto, dugtong ni Mando. 'Di ba? May kasabihan tayo, the way to a woman's heart is through her stomach. Kasabihan yan para sa kalalakihan, Mando. Pero, madalas ay pwede rin yun sa mga babae, boss. Hinayaan na lamang niya ito.
Learn how to cook. Check. Pangatlo, dapat ay marunong din kayong magpahipot, boss. Wika naman ni Gancho. Kilala naman ninyo ang mga babae. Kapag alam nilang patay na patay ka sa kanila o ang isang lalaki, inaabuso nila. Lalo nilang pinahihirapan ang mga manliligaw. Ganun, boss. Matutong magpakipot. Panghuli, at ang pinaka-importante sa lahat, dapat mapabilis ninyo ang tibok ng puso ng babae. Kapag hindi nyo nagawa yun, walang silbi ang mga nauuna na mga sinabi. Wika naman ni Boy Tuso. Tumango-tango ang 4 bilang pagsang-ayon. At sa palagay ko, sa kaso ni Ma'am Ganda, doon kayo mahihirapan. Wala kasi siyang pakialam kung gaano pa kayo kagwapo o kung gaano pa kayo kayaman. Dugtong pa ni Boy Tuso. Pero, saludo kami sa ugali ninyo, boss, sabi ni Pekto. Pero hindi siya katulad ng ibang babaeng lumalapit sa inyo. Ibig sabihin kung magugustuhan man niya kayo, hindi dahil sa itsura ninyo o pera. Napangiti siya kahit marami-rami na ang kailangan niyang gawin para mapalambot ang puso ni Sophia. Hindi kasi niya akalain sa dinarami-rami ng taong pwede niyang mahinga ng tulong ay sa mga bodyguard pa niya siya makakatagpo ng magagaling na tagapayo. Tama pala talaga ang naging desisyon niya noon na kunin niya ang mga ito upang maging personal na tagapagbantay. Kahit ang totoo ay hindi naman niya kailangan yon. He could perfectly take care of himself. But when he first met them, he knew he wanted to help them straighten up their lives. Ihanap niyo ako ng mamahaling flower shop. Yes, boss. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Pakitawag na rin si Manang Rosa. Abala si Sophia sa pag-iempake ng gamit sa kanyang backpack nang istorbuhin siya ng kanyang katulong. Bit-bit nito ang isang napakagandang bouquet of red roses. Ate, may dumating na mga bulaklak para sa'yo. Kanino daw galing? Walang nakalagay na pangalan sa card eh. Baka kay Ariel naman na. Bumigat na ang kamay niya sa ginagawang pag-iempake. Kung bakit ba naman kasi bigla nang pumasok sa isipan niya na maaaring nanggaling ang mga bulaklak sa iisang taong inaasahan niyang magpapadala niyon. Sa isip ay pinapagalitan niya ang kanyang sarili. Manhid nga ang damuhong yun eh. Aasa ka pa ron? Ikaw na munang bahala sa bahay ha, habang wala pa ako, Lina. Bili niya sa katulong. Kung gagala ka, siguruduhin mong nakandado ang pinto. Ganon din ang bintana. Ayoko rin nang magpapapasok ka ng kahit na sino rito ha, lalo na yung hindi mo kilala. Oo ate. Kinontrata kasi siya ni Atasha na siya na ang kukunin upang mag-cater sa kasal nito na gaganapin sa susunod na buwan. Hindi siya tumanggi dahil pagkakataon na rin niya yon upang maisakatuparan ang matagal na niyang plano na palawakin ang sakop ng kanyang negosyo. Kapag umayon ang lahat sa kanyang plano, natitiyak niyang hindi lang ang Jabiru, ang restaurant, ang sisikat kundi pati na rin ang Jabiru Catering Services. Kaya ngayon ay sasadyain niya ang tiyaheng naninirahan sa kabundukan ng Sagada upang kunin itong cook. May pagka-weird ang tiyahe niyang yon, subalit hindi matatawaran sa kanilang angkan ang husay nito sa kusina. Sabi nga ng mga kamag-anak nila, kahit daw mga patapo ng gulay o karne, ay kayang-kaya nitong gawing masarap na putahe. At dahil desidido nga siyang umunlad ang papasuking negosyo, importanteng nakumbinsi niya itong tulungan siya. Batid niyang hindi siya mabibigo dahil nag-iisa na lang sa buhay ang tiyahe niyang yon at namimiss na rin ito na magkaroon ng makakasama. Kaya lang, hindi niya alam kung bakit doon pa nito naisipang manirahan. Malayo na nga sa sibilisasyon ay wala pang linya ng telepono ang Sagada. Pero hindi rin naman ito masisisi kung iyon man lang
ang lugar na pinili nito para gugulin ang retirement age nito. Tahimik kasi ron, maganda pa ang paligid. Walang polusyon. Alam niya yon dahil ilang beses na rin naman siyang nakarating doon tuwing maiisipan niyang magbakasyon. Ito lang kasi ang kamag-anak niya na kasundo niya. Palibhasa, pareho silang tagilid ang pag-iisip sa maraming bagay. Kapag ka may tumatawag sa akin, kunin mo na lamang ang mensahe nila. Kapag ka importante, ibigay mo ang cellphone number ko. Isinara na niya ang zipper ng traveling bag. Wala na ba akong nakalimutan? Yung gray-eyed Adonis na manliligaw nyo, ma'am. Saka humagikgik. Gray-eyed Ado? Si Dennis ang tinutukoy nito. Saan mo nadampot ang mga salitang yan? Ate naman, kanino pa? Di sa'yo. Kapag ka nakatunganga kayo ron sa sopa, lagi niyong binabanggit yun eh. At kailan ka pa natutong gumawa ng kwento? Alam mong hindi ako intrigera, ate, ha? She was right. Kaya ito nakatagal sa kanya ay dahil bukod sa masipag ito, hindi rin ito chismosa. Kung ganon, sa kanya nga nanggaling ang grade-eyed Adonis na bansag na yon kay Dennis. Makaalis na nga, sabi na lamang niya. Kapag ka tumawag siya, ate, ano po pala ang sasabihin ko? Sabihin mo na mundo ka mo. Paglabas niya, ay narinig pa niyang tumunog ang telepono subalit hinayaan na lamang niyang si Lina ang sumagot niyon. Kailangan niyang makaalis ng maaga dahil baka abutin pa siya ng traffic sa pagpunta sa terminal ng bus. Hindi kasi niya dadalhin ang kanyang kotse dahil hindi naman siya sanay sa mahabang pagmamaneho. Baka madisgrasya lang siya. Tamang-tama lang ang dating niya sa bus station dahil nakasakay agad siya. Nang maisaayos ang kanyang mga gamit, ay umidlip muna siya upang makabawi ng tulog. Pagising niya ay nasa unang stopover site na sila ng bus. Sinulya pa niya ang suot na relo. Mahigit 1 oras na rin pala na bumabiyahe ang bus na yon. Naisipan niyang bumaba upang maiunat naman ang namimintig na mga binti niya. Subalit pagbaba niya ng bus ay muntik na siyang mapalupasay sa lupa dahil bumigay ang kanyang binti. Oops! Someone grabbed her arm to steady her. Gotcha! Agad lumipad ang tingin niya sa may-ari ng pamilyar na boses na yon. Hindi niya alam kung dala ng pagkabigla o dahil sa kagigising pa lamang niya, ngunit naramdaman niya ang tila pagbundol ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Because she was now looking at those familiar gorgeous gray eyes. Dennis? Hello? Lalo pang nagrambulan ang daga sa kanyang dibdib nang ngumiti ito. At dahil hindi siya pamilyar sa reaksyong iyon, ay mabilis na binawi ang hiya sa kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Yun lang, hindi agad siya nito pinakawalan hanggat hindi siya napapaupo sa unang baitang ng hagdan ng bus. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Iniwasan niyang mapatitig sa mga mata nito. Paano mo ako nasundan? Tumawag ako sa inyo kanina. Sabi ng katulong mo, kaalis mo lang daw. Pupunta ka raw sa Baguio. Pagkatapos noon, madali nang malaman kung anong bus ang sinakyan mo ng mga ganung oras. Dahil nagtanong kami sa station. Kami? Ibig sabihin, agad na nakita niya ang ever loyal na mga bodyguard nito na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Napailing na lamang siya. Hindi ba ito makakaalis nang hindi kabuntot ang mga alipores nito? Bakit mo ko sinundan? He leaned against the vast body. Naisip kong delikado para sa isang dalagang gaya mo ang maglakbay na mag-isa. Kaya nagpresenta na ako na samahan ka. Dennis, hindi ko kailangan ng kasama. Kung ganun, ihahatid na lamang kita sa pupuntahan mo. Ayoko! Tili ng isip niya.
hindi ito maaaring sumama sa kanya dahil baka lalo lang lumala ang kakaibang nararamdaman niya para dito. Napapansin kasi niyang habang tumatagal ay mas nagiging aware siya sa presensya nito at kahit ano ang gawin niya ay hindi niya mapipigil ang sariling isipin ito. Pinagmasdan niya ang mga taong kanina pa pasulyap-sulyap sa kanila. Ang lalaki talagang ito, kahit saan magpunta, ay laging nangaagaw ng atensyon. Pero sino ba naman siya para hindi mapalingon sa direksyon nito? He was an extremely attractive person. Bigla ay may naisip siyang paraan upang maitaboy na ito ng tuluyan. Kung gusto mo talaga akong ihatid, sige. Pero hindi mo pwedeng isama ang mga bodyguard mo. Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba ako kayang ipagtanggol na mag-isa? Of course I can. In fact, ako pa nga nagturo ng martial arts sa mga bodyguard kong yan eh. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Yung kotse ko na lang ang gamitin natin para mas mapabilis ang biyahe. Magiging komportable ka pa roon dahil wala kang ibang katabi kundi ako lang. No. What? Iiwan mo sa mga bodyguard mo ang kotse mo. At dito tayo sa bus sasakay. Pero wala akong ticket. Humanap ka ng paraan. Tumayo na siya. Magpatulong ka sa mga bodyguard mo. Pinilit niyang makatulog pagbalik sa kanyang upuan. Subalit hindi mapakali ang isip niya. She was still thinking of Dennis and his outrageous moves. Talaga bang gusto siya nito at hanggang doon ay sinundan pa rin siya nito, wag lang siyang maglakbay na mag-isa. Hindi niya alam kung tatawagin ba niya itong baliw o deboto. Ngunit ang mga bumabagabag sa kanya, ang reaksyon ng kanyang puso sa lahat ng kabaliwang ginagawa nito. She was starting to like his persistence. Nagsimula nang magtawag ang konduktor na mga pasahero dahil aalis na sila. Hindi na siya nagulat nang marinig ang boses ni Denny sa kanyang tabi. Komportable ka na ba dyan, Miss Ganda? Medyo masikip kasi rito. Nang magmulat siya, ay ang abuhing mga mata agad nito ang sumalubong sa kanya. Beautiful. Kung nagrereklamo ka, bumaba ka na lang. Pagtataray niya. Narito na ako, kaya hindi mo na ako mapapaalis. Here, hinubad nito ang suot na leather jacket at ibinalot yon sa kanya. Pagkatapos ay inilayo nito sa direksyon, ang aircon. Salamat. Hindi naman siya nilalamig, pero nagustuhan niya ang pag-aalala nito sa kanya, kaya hinayaan na lamang niya ang jacket nito na nakabalabal sa kanya. Ano nga palang ginagawa mo roon? Ipinahatid ko na lamang sa mga bodyguard ko kung saan man siya pupunta sa Baguio. Mabuti at hindi ka pinaghinalaan ng masama. Hindi naman. Kilala yata niya ako dahil nagpa-autograph pa nga siya. Pasalubong daw niya sa dalaga niyang anak na may crush sa akin. Iba talaga ang sikat, ano? Not really. Nakakahiya nga eh. Dahil pagkatapos niyang magpa-autograph, may iba pang lumapit. Dala ang mga kopya nila ng Philippine Stat. Nagpasalamat ka na ba kay Pam? Pinasikat nila kayo ng husto dahil sa Billionaire Voice Club na yon. Pag-iisipan ko pa kung dapat ko nga siyang pasalamatan. Medyo nagulo kasi ang privacy ko nang dahil sa article na yon. Kung ganon, bakit ka pumayag na magpa-interview para sa feature story na gagawin ng Philippine Stat sa inyo? Sa inyo? O sa kasapi ng club na yon? Tinitignan kita nang tanungin ako ni Pam. Huli na nang malaman ko kung isa na namang gulo ang napasok ko. Kasalanan ko pa ngayon. Kasalanan ko pala talaga ngayon. Ang napipinto mong lalong pagsikat. Ganda. Alam mo namang kahit kailan, hindi kita sisisihin sa mga ipinapagawa mo sa buhay ko. I like having you with me and messing up everything.
Sira ulo ka talaga, no? Hindi naman masyado. Biglang tumayo ito. Ilang oras ba tayong uupo rito bago tayo makarating sa Baguio? Napangiti siya. Halatang hindi ito sanay sa mga maliliit na espasyo at hindi rin ito komportable na wala man lang lugar upang maiunat ang mahabang binti nito. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa pagsama sa akin? Kung hindi mo na kaya, pwede ka nang bumaba at tawagan mo ang mga bodyguard mo para balikan ka. You really want me get rid of me, don't you? Hindi naman masyado. He matched her grind as he looked down at her. Tila tinatambol na naman ang dibdib niya na mga sandaling iyon, kaya nag-iwas siya ng tingin. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang nagsalitang babae sa bandang unahan nila. Ikaw si Dennis Serrano, hindi ba? Itinaas nito ang isang magazine, yung nandito sa Philippine Stat. Agad na umugong ang bulong-bulungan mula sa mga pasaherong nakarinig. Maya-maya ay isang babae pa ang tumayo. Siya nga si Dennis Serrano. Sir, baka pwedeng magpakuha ng picture kasama ka. Tila nahihiya lang nang ngumiti si Dennis. Itong magandang kasama ko ang tanungin ninyo kung papayag siyang ipamahagi ako sa inyo. Ay, may girlfriend ka na? No, she's not my girlfriend yet. Tawanan at panghihinayang ang sumunod na ingay na narinig niya. She felt like standing up and sticking her tongue out of those women. Ha? Si Dennis mismo ang nag-anunsyong hindi na ito available. Bloated na ang puso niya sa sobrang pagmamalaking nararamdaman. Hey Sophia, anong ibig sabihin ng mga kalandian? Ha? May gusto ka na ba sa gray-eyed na Adonis na yan? Daig pa niya ang binuhusa ng isang balding tunaw na yelo sa realisasyong iyon. Gusto niyang itanggi yon sa lahat. Ayaw nga lang makipag-corporate ng kanyang katawan dahil hindi niya magawang tumayo upang pabulaanan ang maaaring iniisip ng mga tao ng mga sandaling iyon. Miss Ganda, isang babae, ang lumingon mula sa upuan sa unahan ng bus. May hawak na kamera ito. Pwede bang magpa-picture kami nitong boyfriend mo? Sige na, kahit isa lang. Crush na crush ko kasi talaga siya eh. Ako rin, hirit pa ng isang babae sa katapat na upuan nila. Gusto kong ipagmalaki itong magiging feature ko kay Mr. Serrano sa mga kaklase ko. Nagsunuran na rin na mag-ungutan ng picture ang iba pang pasahero kaya napuno na ng ingay ang buong bus. Ha? Bakit sa akin kayo nagpapaalam? Naiinis na tanong niya. Ako ba si Dennis Serrano? Hindi nga. Pero ikaw naman ang girlfriend niya, hindi ba? I'm not his girlfriend. Kaya bahala na kayo kung anong gusto niyang gawin sa kanya. Nagkakandabulol-bulol na wika nito. Natigilan ng mga babae. Ang iba ay nagunahan na makalapit kay Dennis upang makapagpakuha ng picture kahit pa nga umaandar ang bus. Miss Ganda, pwede bang itikom na namin tong si Mr. Serrano? Hindi pwede. Mariing wika nito. Hanggang picture lamang kayo. Ang kakaibang ngiting iyon ni Dennis ang nakita niya bago siya nagtalukbong ng jacket nito. Napakagat-labi siya at mariing napapikit. Why the heck did I ever say that? At dito na po natatapos ang 5 kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching.